Network Entertainment. Pero bago ko man matapos na ibalik uli ang panulat ko sa pen holder ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ng accountant namin. At bumukas din ang ilaw sa loob nun. Natulala ako sa nakita ko at napaupo sa sahig. Nagsimulang manginig ang katawan ko sa takot. May epilepsy. Bakit kaya? Baka natatay. Hindi, epilepsy. Oh. Hindi ko na makita. Teka. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko po ang aking co-host, si Zar Dalos Reyes, CRSP, ang inyong career coach, Upwork expert. Hello, Zar. Hi, Stanley. O ngayon, merong tayong guest na ikukwento yung resignation journey niya. Oh, nakakatakot ba to? Yung resignation journey medyo niya? kasi alam mo, kaibigan to ng Underpaid Oo Podcast. naman. Suki na to. Host ng Kilabot Pinoy Horror Stories. Walang iba kundi si Ralph Asombrado. Alright. Thank you very much, Stanley and Zar, for Hi, inviting me Ralph. again dito sa Underpaid. Ayan. Akala ko bang horror stories lang ang kwento nito. Ay, boses pa lang. Natakot na ako eh. Kinabahan ako eh. Oo. Kumusta ka na, Ralph? Ayun, as mentioned, no, kaka-file ko lang ng resignation sa current company ko and transitioning na ako sa new company ko. Natanggap ka na sa bagong Oo, kumpanya. oo. Okay. Ano yung dahilan kung bakit ka nag-resign? Okay, so yung main reason ko is talagang wala naman ng problem at all sa company, no, sa management nila walang problema. It's just parang syempre habang tumatanda tayo, ako nag-iba yung priority ko and of course yung yung financial stability. So yung current sahod ko ngayon medyo mababa. So naghanap ako mas mataas ng Magkano yung sweldo mo doon sa dati mong trabaho? Uy. Ayun. Sulat mo yan. Sige, wait. Sulat mo. Sa ngayon yung Ngayon yung sa okay. inalisan mo. Yan ang gusto ko kay Ralph. Yan. Sinusulat talaga. Tingin. Kaya pala umalis to eh. Naintindihan oo. ko na kung Malaki. bakit. Oo, malaki tinalon. And Oo. I'm sure may mga bala ka na, siguro gusto mo na mag-asawa, Yun. Isa pamilya, na rin. di ba? Isa na rin Oo. yan. So, hindi lang career advancement to, kundi financial aspect rin. Oo. Okay, so wala ka namang sama ng loob. Ano yung mga ginawa mo nung nag-resign ka? Paano mo kinausap si boss? Paano ka nagpaalam sa mga co-workers mo? Or nilihim mo muna, HR muna, tsaka si boss ang nakakaalam? Actually, yung sa akin kasi, yung pinaka mahirap sa part ko is yung boss ko kasi mabait talaga. So kung yung boss ko sana kupal na or hindi maayos ka trabaho, doon mahirap eh. Pero yung part na yun, yung kausapin mo yung boss mo na nagpakita sa'yo ng okay. Doon ako nahirapan. Talagang inisip ko ng maraming beses kasi baka hindi na ako makahanap ng ganong uri ng boss. So sabi ko lang sa boss ko, I'm thankful for the opportunity na binigay niya sa akin. And wala naman talaga akong at all na problem sa kanya or sa team namin. It's just, yun nga, habang tumatanda talaga is nag-iba yung priority ko ngayon. Parang I want to start building my own house and also yung relationship up to the next level, ganon. So yun, yun yung mga consideration ko. Alam ba yan ng yung girlfriend mo? Alam niya naman. Kasi Nung sinabi mo sa boss mo yan, pinigilan ka ba? Ang sabi niya, hindi naman pinigilan, pero sabi niya is happy siya sa akin dun sa decision ko. Hindi niya naman ako talagang baga ng kasi Ano yun, parang happy siya na umalis ka, ganun? may walang counter offer. Hindi ka man lang pinigilan, ganun. Hindi man lang, tataasan ka namin 20%, ganun, wala. inofera naman ako ng 10% dun sa current salary ko. Wala pa rin. Pero kulang pa rin. Kulang pa rin kasi mababa pa rin eh. Naku, medyo Kasi yung up ng salary niya 10% almost talagang almost 100% na yan. Hindi naman 100%. Hindi, almost 30%, no? Oo. 30% tinaas eh, no? So, nilihim mo ba sa mga kaopisina mo? Hindi, sinabi ko agad. Una, pinagsabihan ko yung boss ko para siya talaga yung unang nakakaalam. Siyempre, dapat siya malala. Siya dapat ang makakaalam, di ba? Oo. Tapos yung sumunod is yung mga kasi I'm handling a team of 2 people and also yung intern. So doon ko na binaba after ko sabihin sa boss ko na alis na ako and
I made sure naman na pagkaalis ko or bago ako umalis, talaga, malinis yung transition ko. Nag-endorse ka. Oo. Yung baga So, parang malinis. turnover na maayos. Yun. Yun naman yung mahalaga doon. HR, anong sinabi sa'yo ng HR? HR, ayun, may exit interview pa ako next week. So doon ko na lang ibubuo. Ano mo na sasabihin lahat ng nasa saloobin mo, ganyan. Gano'ng katagal ka dyan sa company na yan? Almost 2 years din. 2022 ka nag-start dun eh. So after nung medyo maluwag-luwag na nung pandemic, di ba? Ay, nag-iyakan ba kayo? Hindi, wala. Nung sinabi ko sa kanila, syempre nalungkot sila kasi hindi naman sa pagmamayabang pero parang parang ako yung, kasi hinahandle ko yung team na yun eh. So parang mamimiss nila ako kasi ako yung parang I'm standing for my team na hindi ako yung hayaan sila na parang mapahamak sa sa mga . Ay, ikaw ba yung tipo ng boss na nanlilibre? Oo, parang minsan, Ano yung mga nililibre mo sa kanila? kape, gano'n, or mga milk tea, ganyan, pag nasa office kasi hybrid kami eh. So, pag nagkikita-kita kami, minsan, kape, minsan milk tea, or minsan lalabas kami, hangout kami sa mga resto bar, or inuman. Ganyan. May going away party ka ba? Oo. Sa Friday kasi last day ko next week. So, magkikita-kita kami for sure. Malamang sinama niya yung team niya. Sinama ba yung team mo doon sa stand-up comedy show ko? Hindi Mga tropa mo yun? Mga tropa ko, personal okay. yun. So parang di pa sila close nung team niya nun parang. Niyaya ko nun, pero sila yan. Malayo ba bahay nila? Baka malayo bahay. Around Metro Manila lang din. May busy lang talaga nung time na yan. Ano yung going away party? May kakanta ba dyan? For sure, magbibideo kami yan. Just Ano yung usual na video piece mo pagka nasa yung mikropono? Yung kahit kailan. Yan. South border. Sample nga. Dito? Oo naman. Parang parang nakikita ko parang Jay Durias ka nga eh. No? Grabe. Oo eh. Nasa na? Ngayon ba? Oo naman. Alam naman bukas mo gawin. Nasa na? Yan na. Kahit kailan Ayun. di kita iiwan. Okay na. Parang hindi totoo yun kasi iniwan mo yung team mo eh. Pero masaya naman yung mga kasama mo para sa'yo. Kasi bukod sa lumaki, sweldo mo, ang pinakamasaya yung jowa mo. Oo. Dahil sinabi mo naman. I want to take it to the next level. Oo. So, diba? yun. Nandun pa naman yung jowa niya sa labas. Ay, kaya nga eh. Nasa ibang level nga eh. Oo. Nasa level 3 tayo. Nasa level 2 yung shota niya. So, yun. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Siyempre, naghanap ka ng trabaho, no, may transition. Ginawa mo ba? Nag-resign ka nung alam mo may kapalit ka na? O talagang iniwan mo lahat tapos nag-apply ka? Ako kasi bago ako talaga mag-resign kahit sa mga previous company ko, talagang sure na dapat na may lilipatan na ako. Kasi naranasan ko na before yung wala akong plano at all na Yung parang umayaw ka na lang bigla, no? na parang out of emotion, ayoko na, alis na ako dito sa company to. Tapos nung nahirapan akong maghanap ulit nung kapalit na company, makalipat. So inabot ako mga 3 months, wala akong trabaho noon. Oo. So yun yung mahirap, parang paano ka magbabounce back dun sa may mga bills ka eh. Oo, yun. Diba? Oo. Yun yung mahirap. Pero ngayon yun, ganun yung ginawa ko. So pagkatanggap ko ng job offer sa bagong company, tsaka ako nag-file ng resignation. Parang Same day. yung nakita niya, tinanggap na ako. So long, bitches. So long, suckers. Paano mo ginawa yung pag-a-apply mo habang nasa kumpanya ka na yung dati mong pinapasukan? Actually, mas madali ngayon kasi naka-work from home kami. So, pwedeng pag wala kaming mga meetings, ganyan. Agency kasi ako eh. So, minsan or in a week marami talagang meetings eh. So, ang tinaon ko lang talaga dun sa sa walang hindi busy day. So ikaw digital marketing head ka ba? Senior digital marketing specialist. Okay. So, yung ginagawa nun, ikaw may mga hinahandle ka na social media accounts. Yes, oo. Tapos binibigyan mo ng strategy for this month. Ito gagawin namin kay ganitong brand. Yun ang ginagawa ni Ralph. Yes. At yung lilipatan mo, ano na posisyon mo? Yung sa lilipatan ko, same lang din pero it's now international, no. I'll be handling yung mga Asia Pacific account. Ngayon kasi mga local accounts. Oo.
Big time. Oo syempre. Oo, nag-expand Nakita mo yung talaga. tinalo ng sweldo niya, di ba? Oo. Alam ba ng mga kaopisina mo na ikaw ay may podcast na sikat? Oo, actually nung last year nung nag-guest ako dito, nung nag-gather kami sa office, may all hands kasi kami, yung parang town hall namin. So pinlay doon yung yung episode natin nakasama ko talaga? dito. Oo. Yeah. Oo. So yun aware naman sila dun sa mga ginagawa ko dito sa podcast. Anong sabi nila nung napakinggan yung yung horror story na naging comedy? Tawang-tawa sila, yun. So yan. Nakakatuwa naman kasi yung podcast ni ng Kilabot Horror Stories number 70 sa top 200 Congrats. podcast sa Pilipinas. Thank you. Oo, and bukod sa syempre maganda yung content niya, nag-Spotify masterclass din kasi tayo, di ba? Oo. So we're very thankful to Spotify Philippines. Yang kila Phil, di ba? Yun. Malaking tulong din. Actually, nag-boost yung yung podcast ko noon. Nung time na wala pa sila, parang before they reach out to us, parang mga 200,000 impressions lang dung time na yun. But now, pumapalo na siya to 2 million monthly. Wow. Ganun siya ka-effective. Dati nung wala pa nung Spotify masterclass, anong number ka sa top 200? Nasa parang 150 bang ganun. Basta hindi ako bumababa ng top 100 or top 200 yan. Akala ko dati nasa number 71 ka, ngayon number 70 ka na. Pwede, no? Pero magaling to si Ralph. Supportahan natin. And Tama. thank you for sharing your resignation journey. Kasi maraming mga nagre-resign and yung iba wala pang trabaho, yung iba syempre going into a different chapter of their lives. So it's helpful, very inspiring. Oo. Paano kunyari yung nag-resign masama loob sa boss, masama loob sa kaopisina? Anong pwede mong ipayo sa kanila? Ako yung parang naranasan ko yun sa mga previous company ko, yung parang talagang sobrang bigat na katrabaho ng mga to. So ang ginawa ko is parang sa last day ko, parang syempre doon ka na pakitang tao ka na lang parang for the last time parang thankful ka kahit ganyan yung ginawa nila sa'yo. I mean, at the end of the day, tinanggap ka ng company na yun, they gave you an opportunity. So at least be thankful to them. Even ganito yung mga pinapakita nila sa'yo. Hindi ako naman personally, isang tao lang naman yung kinaayawan ko nung time na yun. So yung ibang mga tao naman doon sa company na yun, up until now, we're still connected. So yun yung iniiwasan ko talaga na kapag aalis ako ng company, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa mga to. Yung tao, kumbaga don't burn bridges. So you're willing to make amends kahit na sila may mali? Parang pakitang tao na lang yung... Parang nakipagplastikan ka na lang na, sige, okay na tayo, pass is pass, ganyan. Baka i-hold yung yung back pay ko. Actually. Diba? Okay, maganda rin yung maganda, at least kahit paano, umalis kayo ng medyo civil naman. Di man kayo... Not burning bridges. Di man kayo magbatian sa sa shopping center pag nagkita kayo, no? Diba? Dapat talaga hindi ka nag-burn ng bridges. Kahit bad trip ka dun sa... Sinunog mo yung kahit tulay. kupal. Pag sinunog mo yung tulay na Hindi yun, naman literal. bago ka pumunta uli ron, lalangoy ka na. Oo, tama. Diba? Pero yun nga, don't burn bridges. Tama yun. Kahit kupal ng boss mo. Pero alam mo dahil, syempre, ang guest natin, si Kilabot Horror Stories. May kilabot ba tayo dyan? Dahil Ghost Month, may nagpadala ng sulat sa atin. Okay. Yeah. Eto, nasa Oo. senior ko sa'yo. Simulan na natin. Kuya Ralph, ano ba ang tawag mo sa mga mga repacol. Mga repacol. Yan. Yan. Lagang repacol All this tayo. So, mga pakolero. Di ba? Ikaw, mga repacol, mga pakolero yung mga kaibigan mo. Simulan na natin to. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy, Czar, and Sir Stanley. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jaymon. Hanay pa yun sa pangalan Jaymon, na. Oo. Gabi na naman at inabot na naman ako ng pagkagat ng dilim dito sa opisina. Nakakainis yung boss ko. Hindi ko naman trabaho itong ginagawa ko pero kailangan ko pa rin itong tapusin. 2 beses na akong umuwi ng gabi dahil sa kanya at hindi ako natutuwa. Kahit naman sino umuwi ng ng gabi, hindi talaga matutuwa, di ba?
Noong unang beses na umuwi ako ng gabi para mag-overtime, nangyari ang unang pagpaparamdam. Habang tahimik akong nag-e-encode, isang ingay ang narinig ko mula sa opisina ng aming accountant. Parang may naglaglag ng bagay. Napatigil ako sa ginagawa ko. Wala namang tao sa loob ng kwartong yun dahil ako na lang ang natitirang nagtatrabaho nung gabing yun. Inisip ko na may dagang naglalaro sa office at hindi na pinansin pa ang ingay na yon. Ilang minuto pa ang nakalipas at isa na namang ingay ang narinig ko sa loob ng kwartong yun. Mas malakas na ito kaysa sa noong una, parang may bumagsak na kung anumang mabigat na bagay. Hindi ko na napigilan ng curiosity ko sa pagkakataong iyon. Napakaharot naman ng dagang yun para magbagsak pa ng mga gamit sa loob. Saan kwarto ba ito? Tingin mo? Sa baka sa HR. Sa HR? Baka sa yung mga stock room, ganun. Oo, sa diba? mga stock room. Tumayo ako upang pasukin na ang silid. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng pinto. Kadiliman ng kwarto ang bumungad sa akin, dahilan para buksan ko ang switch ng ilaw. Nagkalat ang mga ballpen at lapis sa sahig. Nalaglag pa ang pen holder ng accountant. Isa-isa kong pinulot ang nagkalat na ballpen at lapis at binalik ko ito sa table. Nang natapos ako sa pagpulot ng mga ballpen ay isang ingay uli ang narinig ko na parang nagmula sa labas. Sinilip ko at laking gulat ko na ang pen holder ko naman ang nahulog at nagkalat sa sahig ang mga panulat ko. Baka kanina ballpen, ngayon panulat. Dito ako biglang tinubuan ng kaba. Paano ka tutubuan ng kaba? Daga pa rin ba ang gagawa ng bagay na yun? Pinatay ko ang ilaw sa silid ng accountant namin at lumabas dito para pulutin uli isa-isa ang mga nalaglag kong ballpen. Parang mahilig pumitik ng ballpen tong empleyadong to, si Jaymond. Nag-uuwi ng Oo nga ng nag-uuwi ng mga gamit Pero bago ko man matapos na ibalik uli ang panulat ko sa pen holder ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ng accountant namin. At bumukas din ang ilaw sa loob nun. Natulala ako sa nakita ko at napaupo sa sahig. Nagsimulang manginig ang katawan ko sa takot. May epilepsy. Bakit kaya? Baka natatay. Hindi, epilepsy. Oh. Hindi ko na makita. Teka, saan sumunod? Hindi ko Hindi ko mapaniwalaan kung anong nangyayari. Yan, kayo sumunod. Oh. Sige. At ilang sandali pa ay isang lapis ang nagsimulang gumulong palabas ng silid. Dahan-dahan itong gumugulong sa direksyon ko kaya't dagli akong tumayo. Inayos ng mabilis ang mga gamit ko at lumabas ng opisina namin na kasing bilis ng hangin. Ang dramatic naman ito. Ayan. Sir Jaymond! Teka! Sandali! Hindi ka pa nagta-time out? Malakas na tawag sa akin ng security guard namin pero hindi ko na yon pinansin at dali-dali nang umalis. Kabayo ba yun? Dali-dali umalis Oh. Ayan, halos hindi ako makatulog noong gabing iyon. Makakaidlip lang ako saglit pero mapapalbaligkwas ako sa higaan ko ng pawis na pawis. Ni minsan ay hindi ko naisip na mararanasan ko ang paranormal experience na yon. Kinabukasan, pumasok na ako na lulugo-lugo dahil kulang sa tulog. Ano yung lulugo-lugo? Parang nanglalamya, gano'n. Parang Sluggish. Yeah. Parang may ginawa siyang milagro sa Sluggish. CR. Parang gano'n. Oo. Marami ang nakapansin sa akin sa ganoong anyo. Ang sinabi ko na lang ay masama ang pakiramdam ko pero hindi ko binanggit ang tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Ay, maka-COVID. Na-COVID. Natapos ang maghapon at naging abala ako sa trabaho. Pauwi na ako nang biglang lumapit sa akin ang boss ko. Ang sabi ng boss? Ang haba ng sulat Ang sabi ng boss? Ayan. Jaymond, mag-overtime ka.
Kailangan ko ng RCI report na yan. Bukas sa administrative meeting. Kailangan tapusin mo yan. Pero, sir, ano po kasi? Huwag ka na magdahilan at hindi pwede. Kailangan mag-ready ka ng report bukas or else. Umalis ang boss ko at iniwan akong nanlulumo. 9 PM na nang matapos ko ang report na pinapagawa sa akin ng boss ko. Nag-inat ako at humikab dala ng sobrang antok. Muli kong pinasadahan ng basa ang report na ginawa ko for final checking. Habang nagbabasa ay biglang may malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko. Dumampi nga lang. Eto na. Yan. Ano na, mahaba kasing kwento. Oo. Mahaba eh. Kinabukasan ay nag-file ako ng resignation at ikinagulat ng buong opisina at ng boss ko. Kahit na anong pilit nila na huwag akong mag-resign, ay hindi ko na nabago ang desisyon ko. Hindi ko kayang magtrabaho sa opisinang yon at mamuhay sa sobrang takot. Ilang buwan din ang lumipas at nakahanap na rin ako ng kapalit na trabaho sa isang advertising agency. Nagkataon din na nakausap ko si Marisa, ang dati kong office mate na sa kumpanyang yun na inalisan ko. Yun din pala ang dahilan kung bakit siya nag-resign sa kumpanyang yun. Grabe sa mga nahulog na ballpen. May hangin din. Mga hangin, ganun. Naranasan din niya ang nakakatakot na karanasang yun sa opisina. Baka siguro malakas lang ang aircon, no? Siguro nga. Nalaman ko na ang opisinang yun ay dating tapunan ng mga bangkay ng comfort women na pinagpapatay noong panahon ng mga Hapon. At hanggang ngayon ay pinamumugaran pa ito ng mga kaluluwa ng mga biktima. Baka hindi na matahimik Yan. pala. Mula noon na hindi na ako naglakas loob pang mag-overtime mag-isa. Dahil ang karanasang yun ay isang bagay na ayoko nang maulit kahit pa sa panaginip. Ayun. Yun, medyo tumayo balahibo ko. Talaga? Ayan Patingin. tumatayo balahibo ko. Oo Ayan. nga, no? Grabe. Grabe. Nakakatakot pala pag malakas ang aircon, mag-overtime ka mag-isa. Kung mga nahuhulog. Ikaw mag-resign ka ba kapag ganun? Na Yung kunwari may mga nahuhulog na gamit, may hangin sa cheek mo. papatayin ko yung aircon. Hihinaan ko. Tsaka, Sabagay, no? ako nagulat ako. Akala ko mag-isa siya nag-overtime. Bakit siya tinawag ng gwardya? Sino yun? Nako. Bakit may gwardya? Akala ko ba mag-isa na lang siya? Sabagay, no? At sino si Marisa? Ang daming misteryo mo. Parang may sing ba sila ni Marisa? Hindi. Si Marisa yung isa sa mga comfort women na di ba? Yung nagmumulto. Yun pala, nakakatakot naman pala yun, Ralph. Grabe. Si Jaymon talaga, Alam mo, Jaymon, kung ano man yung tinitira mo, tigil mo na, ha? Pero alam mo, kung talagang takot siya doon sa opisina, tama lang naman nag-resign siya. Kasi yung peace of mind mo di ba? Paano ka makakapag-CR kapag may multo? Alam mo, Diba? may isang, yung publishing, kung saan ako nagsulat ng libro dati, meron daw mumu dun sa office nila. Oo. Yung editor nila nag-resign. Oo. Kasi, parang tinubuan ng rashes yata or parang pimple. Talaga? Pero yung kalahating mukha lang, nag-resign siya. Kasi yun ang ini-edit niya yung Philippine Horror Stories. Okay. Meron daw talaga. So, nung nag-resign siya, nawala naman yung... Malamang. Yung Hindi na rash. bumalik Okay. Baka pumunta muna sa derma. Ay yung etong kay Jaymon, pagka ganyan, Ralph, pag may mga sumusulat sa'yo ng mga ganyan, lalo na sa opisina, ano mapinapayo mo? Actually, yung sa akin kasi, more on, narrating lang ako ng mga story, no? Pero yung mga katulad ng ganyan, may mga nagpapadala ng story, katulad sa office, yan. May mga naranasan din naman akong ganyan na personal. So, kapag napapadala sila ng message nila, minsan nagre-reply ako na, hindi naman sila humihingi ng payo at all, pero parang I'm letting them know na hindi sila nag-iisa, na naranasan ko rin yan before. So, ang sabi ko lang is, ito, for example, itong si Jaymon, ang reply ko sa kanya, sabi ko,
tama lang naman yung ginawa niya kasi it's more on naapektuhan na yung mental health niya eh. No? Tama. Kung may ganun nang involved, it's better na let go na yung trabaho. Hindi, sana nag-alaga kayo ng pusa sa loob ng pisina. Daga pala na naghuhulog ng mga ballpen eh. Pwede, no? Oo. Nakarelate ako dun sa daga. Oo. May Nag-alaga ka ba ng pusa? Hindi, wala. May daga ako nung Hindi, pag recently natatakot, sa bahay. dinadaga, di ba? Kinakabahan, dinadaga. Ako seryoso ako. Nagkikwento ako na may daga dun sa bahay ko ngayon, ha? Dude, sumilip kasi. Akala niya friends na kami. Oo. Kasi iniwan ko yung Racumin na blocks. Yung pala, 10 days bago mag-take effect. So, ang ginagawa nung daga is kain lang siya ng kain. So, akala niya, bonding na kami, friends na kami, iniwan ako siya ng pagkain. Oo. Namatay ba? Hindi pa. Hanggang ngayon, buhay pa rin. So, tumitingin pa rin. Hindi, effective yun. Hindi, 10 days nga daw eh. Oo. Siguro na mga nasa 7th day na. Malapit na. Pero sumilip, nagka-eye contact kami. Anyway. Tropa na kayo. Oo. Sa ayos itong pinapatira mo sa akin. Ayos to ha. Racumin ba yan? No? Lakabandora. Pero maraming salamat, Ralph. Thanks, Ralph. Sa totoo lang, isa to sa mga naging kaibigan natin sa sa Spotify workshop. And then yun, tropa ng underpaid. Yeah. Gusto ko makita si Ralph sumayaw live. Oo nga, turuan mo nga ako nung nung kung salapi. Turo mo nga, ikaw yung nagsulat ng ng lyrics, di ba? Yung TikTok mo, i-promote mo na. Sige. Yung sa akin. Oo. Actually, yung TikTok ko, 3 yun. 3 account ko. Dami naman. Oo. Kasi ang reason ko doon kung ba't 3 kasi ginagawa ko ng persona yung each account ko. So yung una is yung kilabot. So doon ko nilalagay yung mga short stories ng mga horror stories. Tapos meron pa akong isa yung Dalakwatserong Kuripot. So yun naman more on mga travel vlogs and yung paano makakatipid dito sa mga pagpupunta kayo sa mga lugar na to. And pwede ko ba i-promote dito? Meron din akong meron akong Klook Code. Okay. Ayan, so sa mga nagbaplano na mag-travel, na plano ng booking ng activities nila and yung mga hotel sa international or domestic, you can use my Klook Code, that is Kuya Totoy Klook. Ano yung papala nila pag ginamit yung code mo? 5% discount sa sa hotels and hotels bookings and 3% sa mga activities. No cap 'yon kahit ilang beses yung ulit-ulitin. Ganun Kuya Totoy sa Klook. Kuya Totoy Klook, yan. Ano naman yung isang TikTok mo? Yung isa ko yung Papi Toti na. Papi Toti yan yung yung mga about sa mga work related stuff. So, hindi ko naman kinakalaban si Stanley, no. Nag-iisa yung underpaid, no. Pero yung sa akin more on yung mga experience ko nung during my career, no. And yung may mga nakaka-relate na mga tao dun sa especially about sa mga sahod. Doon ka sumayaw ng salapi. Gumawa ako ng parody nung salamin noon. Yun. Turo mo naman sa amin yun para gawin natin. Game. Ralph. Ayan, salapi. Ay, ganun? Oo, ganun. Di ba yung salamin, ganun. Ganun, salapi. Yan. Nakita ko, gumaganong-ganong ka pa eh. Oo nga. Oo eh. Ganun ka pa eh. Paano yun? Ayun, ganun nga lang yun. Turo mo sa amin pag nag-outro tayo. Ayan, there you have it guys. Si Ralph Asombrado, Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Yan. Thank you. Salapi. Hindi ako prepared. Ayun, maraming salamat Ralph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.